105.9. Dito tayo sa totoo. Magandang hapon mga kapatid, ako po si Maricel Halili, pansamantalang humahalili kay Cheryl Cosim dito sa Sagot Kita. Kami po ay napapakinggan ninyo sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at B107.9 sa Tacloban. Bukod sa radyo, ay mapapanood nyo rin po kami sa aming True TV Channel 19. And of course, para po sa mga netizens natin, pwede nyo rin po kaming mapanood sa ating Facebook at YouTube. I-search nyo lamang po ang True Network PH. Naku mga kapatid, alam nyo naman kapag ganitong buwan ng Marso, literal na mainit ang ating usapan dahil po sa init ng panahon. Nakala nyo politika lang ang mainit? Syempre sumasabay dyan ang ating panahon. Ramdam na ramdam natin yan sa temperatura kahit na paminsan-minsan, kagaya kanina medyo makulimlim ang panahon. Pero karaniwan nararanasan talaga natin yung sobrang taas ng heat index o yung nararamdaman nating init, hindi ba? Malupit. And of course, kapag po ganyang nasasabay sa tag-init, kabi-kabila na naman po yung mga nararanasan natin na sunog. Ang sabi po ng Bureau of Fire Protection, umabot na sa mahigit 2,300 ang naitalang mga insidente ng sunog. Simula po yan nitong January 1 hanggang February 27, ngayon lamang pong taong ito. Nasa 74 ang binawian ng buhay habang mahigit 200 naman ang nagtamo ng sugat o yung na-injure. Ngayong Fire Prevention Month, alamin natin yung mga paraan para makaiwas sa sunog. At kapag naipit na sa sitwasyon, ano ba yung mga unang dapat nating gawin? Tutok lamang po kayo dito sa ating programang Sagot Kita. Ang atin pong question of the day, mga kapatid, ano ang iyong iwas sunog tips? Yan. Mag-share tayo ng mga tips para naman makatulong doon sa ating mga kababayan. So kung meron po kayong gustong i-share, mag-comment lamang po kayo sa ating live streams. Kung meron din po kayong nais na itanong, tumawag lang po kayo sa ating tanungan hotlines 8689-3289 o di po kaya ay sa 8689-3290. Ayan mga kapatid. Isa po, actually, sinabi po ng Bureau of Fire Protection sa kanilang mga nakaraang pahayag na ang pangunahing dahilan daw po kung bakit nagkakaroon ng sunog dito sa ating bansa ay mga electrical issues, mga kable-kable ang nagiging sanhi daw. Paano nga ba natin yan maiiwasan? So pag-usapan po natin yan kasama po si Mr. Josel Daryaga, ang Vice President at Head ng Corporate Communications Affairs o Corporate Communications ng Meralco. Good afternoon, Sir Joe. Long time. Ay, Maricel, magandang hapon din sa iyo at sa mga nanonood ngayon sa TV5. Kumusta po kayong lahat? Magandang hapon po. Maigi naman, Sir Joe, kahit na napakainit ng panahon, maigi naman at may aircon dito sa loob ng studio. Kaya hindi natin masyadong ramdam. Pero, of course, Sir Joe, kagaya nga po ng nasabi ko kanina, nabanggit ng BFP na number 1 cause daw ng sunog nitong mga nagdaan na naitala natin, mga electrical issues. Base po sa obserbasyon, sa mga datos po ng Meralco, bakit po kaya ito nangyayari? Ano po yung nagiging concern, issues natin dito? Well, tama ka Maricel, isa sa mga nakikitang dahilan ng sunog, nabanggit na rin yan ng BFP, ay electrical issues. Mula January hanggang February, this year alone, 2025, nagkaroon ng mahigit 2,000 fire incidents at nasa 600 na kaso nito yung tinatawag natin dahil sa electrical issues. So that's around roughly 30% of the cases nitong fire. Kaya naman aktibo kami sa pagsulong ng fire safety at prevention, especially sa paggamit ng electrical facilities at appliances. Patuloy ang aming pagpapaalala sa publiko na tiyaking nasa maayos na kalagayan lagi ang kailang mga appliances, pati na rin yung mga wiring sa loob ng bahay, para makaiwas sa mga posible na electrical hazard. Lalo na yung electrical fire na dahil sa
linya ng kuryente, no? Pag overload o pag overheat ng mga outlet, so iwasan natin yung mga tinatawag na mga octopus connections o yung salasalabat na kinakabit, overload yung outlet, no? Anuhin natin yan, iwasan natin yan. So, ang major factor kasi nito talaga yung init ng panahon. Oo. Pero balikan ko lang, Sir Joe, yung sinasabi mo ng mga octopus outlet. Di ba illegal naman kasi yung mga nakikisabit dun sa mga kable ng kuryente? So paano tayo nakakatulong pagbantay dun? Kasi hindi naman 24 hours may nakatutok doon sa ating mga kable. Yes. Kaya nga kami, Maricel, ang ginagawa natin is we coordinate very closely with the LGUs down to the barangay level. Itong binabanggit mong tawag dyan, either yung illegal connections o yung flying connections na actually technically illegal din. No? So talagang mag-overload yung aming facility pag ganyan ang ginawa mo. Doon naman sa flying connection, ang tatamaan naman dyan, dadaan yan sa 1 metro lang, tatamaan naman dyan yung either talagang nagpapailaw siya o nagpapagamit siya o minsan naman sinisingitan. No? So either way, parehong bawal yan. But mas malala lang nga yung penalty doon sa illegal service connection kasi yan, diretso, labag yan sa batas. It's a criminal act, no? The Republic Act 7832 o yung Anti-Electricity Pilferage Law. Ang sino man mahuhulihan in flagrante delicto o caught in the act na nag-illegal connection, may kulong yan, Maricel. Ngayon doon naman sa makikitang kinalingkot yung metro niya o nag-illegal siya direct tapping, ang laki ng penalty niyan. Kasi bibilangin dyan yung ilang taon na dapat nag-register yung actual consumption mo pero dahil sa illegal connection na ginawa mo, hindi mo nakonsumo yon. So, we will also likewise impose the necessary billing differential and penalties. Opo. Yung nasabi ninyo kanina, Sir Joe, balikan ko lang na malaking factor yung init ng panahon. Paki-elaborate nga po yun. Bakit po? Bakit napakalaking factor ng init ng panahon? Well, base sa data ng Bureau of Fire Protection of BFP, tumataas yung mga insidente na sunog, Maricel, pag tag-init. So dun sa mga tagapanood natin ngayon sa TV5, I would suggest kung kakayanin nyo rin lang, no, na medyo bawasan ng konti yung instances na sobrang init sa loob ng inyong bahay, no, o kaya yung mga appliances nyo, make sure it's in good working order, nasa maayos na kondisyon yung internal wiring nyo, lalo yung mga electrical wirings nyo sa loob ng bahay, at tulad nga ng sinabi ko, wag niyong overload yung inyong electrical outlet. So dapat regular yan, Maricel, na ini-inspect para masigurong walang sira at maiiwasan na sunog o anumang aksidente. Kasi as the heat index increases, syempre mga kababayan natin, gagamit yan ng aircon, di ba? Gagamit yan ng electric fan, babad yung gamit. Kung minsan may instances na batay din sa mga report na nag-overload ng mga outlet, yung mismong appliance hindi na kinakaya. Kaya kung minsan, konti rin tayo dapat na conscious awareness na yung appliances natin need as well to breathe and to rest. Hindi pwedeng todo 24 hours a day. Hindi kakayanin. Para lang may idea, Sir Joe, yung mga kapatid natin at saka ako na rin, gaano ba katagal yung pinaka-safe na paggamit, for example, ng electric fan? Kasi nga parang, nakaka-relate ako dun yung sa maghapon na nakabukas na aircon tsaka electric fan. Kasi kung hindi, tagaktak pawis mo eh. Well, ang ideal, una sa aircon, no? Usually yan naman ginagamit sa gabi kung matutulog ka nga, di ba? Yes. Set mo sa 25 degrees, kasi pag bumaba ka pa doon, lalo kung 18, ako lakas na sa kuryente niyan. Ngayon yung electric fan naman, kung gagamitin mo naman yan ng 24 oras, talagang mag-iinit yung makina niyan at pwede kang ma-aksidente. So, space natin, siguro, for example, 10 hours tuloy-tuloy na gamit, pahingahin muna natin. Ayun. Kasi ang crucial dyan, Maricel, yung tinatawag na i-overload mo yung compressor na aircon mo o yung motor ng electric fan mo. Unlike yung mga refrigerators that they are really
built for 24-hour use na walang tanggalan na saksakan. Hindi ganun ang aircon at saka ang electric fan. They need time to breathe, they need time to rest. Pero Sir Joe, how often ba dapat pinapacheck yung mga electrical wiring sa bahay, yung mga outlets, mga saksakan, to make sure na okay lang na gamitin to for daily use? Well, siguro ako ang guidance ko diyan, Maricel, more or less malalaman mo naman kung luma na yung bahay mo. Unang-una yung wall outlet mo baka nagiinit na yan, pa-check mo. Malalaman mo naman yan. O may nangangamoy. Yung iba nangangamoy sunog pero hindi pa rin papa-check, di ba? May mga internal wiring sila na sobrang luma na, hindi pa rin nila binabalikan, hindi nila kumbaga pinai-inspect. Ito mga simple na mga bagay na pwede natin gawin sa pang-araw-araw. We just really need to be conscious. Kasi may mga gagawin naman pamantayan yung ating electrical wiring outlets kung may diferensya yan eh. Unang-una nangangamoy, minsan pag hinipo mo mainit. So ibig sabihin yan, medyo may nag-overheat yan, no? So itong mga kondisyon na to, wag natin sa walang bahala. Ibig sabihin yan, may problema yung wiring niya. So basta may nakita kang kakaiba, magtaka ka na, pa-check mo na agad. Ganon. Magtaka ka na. Kasi normal yun eh. Dapat ang outlet mo, unang-una, hindi ka kumbaga, hindi ka makakaramdam ng kaba. Diba? Maayos yung sitwasyon, maayos kondisyon. Ngayon, sobrang luma na. Pa-check mo. Kung yung breaker mo naman, panahon pa ni Mahoma. Ika nga, no? Ewan ko kung alam ng mga millennials natin. Ibig sabihin, tagal-tagal ng panahon, hindi mo pinapalitan ng modern na breaker. Medyo, di ba, you're risking it. So, kailangan lang talaga make sure your internal wiring facilities, your circuit breakers are in good working condition. Mahirap isapalaran ang kaligtasan. We have always to think of our safety at all times. Yung kaligtasan hindi lang natin, kundi ng ating mga pamilya. Sir Joe, kayo po sa Meralco, ano-ano ba yung mga efforts ninyo ngayong Fire Prevention Month? Well, kami patuloy na nakikipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection. In fact, I think that was a week or two ago. Nandun ako sa San Lazaro Fire Station para paigtingin yung aming campaign kontra sunog. Nilabas ko yan sa aking vlog. Ipa-plug na rin sa mga nanonood po sa atin. Baka gusto ko ninyong i-check ang ating vlog, Manong Joe. I am on Facebook at maaari po ninyong i-access yan, tingnan dahil nandiyan din yung mga tips na binibigay ko. Susubay. Electric efficiency. Tingnan lang niya. So kami, aktibo talaga na nagpapaalala sa publiko tungkol sa ligtas at masinop na paggamit ng kuryente. Dalawa yan, ngayong summer masinop na paggamit ng kuryente, ligtas na paggamit ng kuryente. Laging magkasama yan, Maricel. Mamaya, Sir Joe, pupuntahan ko yung masinop na paggamit ng kuryente. But for now, gusto ko lang po sanang malaman kung ano ba tong Meralco Rescue Fire Substation. Para saan po ito? Salamat sa tanong mo. Para sa mga kapatid natin na nanonood ngayon sa TV5, sa loob ng aming compound, dito sa main office namin sa Meralco, meron kaming Meralco Rescue Fire Substation. Kung sakali, wag naman, no? Nagkaroon na sunog, mabilis na makaka-responde agad yung aming tanggapan pag may incident ng sunog. Nagsisilbi din po itong training facility ng ilang sa mga bumbero at gayon din, ang Meralco internally, meron din kaming rescue team. So hindi lang po tao nire-rescue namin, Maricel, nire-rescue din namin yung mga animals, whether these are cats or dogs in times of emergency. So kung kailangan po mag-respond sa sunog or any calamity, nandiyan po yung station namin, yung fire substation namin, sa pakikipagtulungan namin sa BFP, na kumbaga mas maging mabilis yung response time namin in case of emergency. At ang Meralco, bilang isang kumpanya na talagang ang adhikain namin is to ensure safety at all times, meron na ho kami Meralco Rescue Fire Substation sa loob mismo
ng aming compound. Galing. Pero saan kayo nakaka-responde dito, Sir Joe, dun sa mga kalapit na areas? Ako, Lumalayo sa rin kayo. Mutsari, Oo. Maricel, Pasig, Mandaluyong, kung saan kami kailangan. Kung saan kami makakatulong. Kung ma-feature siguro ninyo ngayon, imbitahan na rin kita, please feel free to feature itong aming fire substation. It's modern, it's well-equipped. Our firefighters, both from Meralco and from the BFP, are trained to go and address fire situations. Kasama na to sa commitment ng Meralco na talagi ang maging safe ang ating, hindi lang yung Meralco mismo, kundi yung kapaligiran kung saan tayo merong ika nga presence. That's nice. Gano'n na po ito katagal operational, Sir Joe? Well, I think a couple of years na, magtatatlong Matagal taon na yata ito, Maricel. Kung ako magkakamali. Nilaunch pa namin ito and I was there during the actual launch. That was a very proud moment actually for us in Meralco. Maganda naman kasi yung effort. Pero sir, balikan ko yung sinasabi mo kanina na masinop na paggamit ng kuryente, ha? Hindi lang dapat ligtas, dapat masinop din. Ano po ba yung mga paalala ninyo doon sa ating mga consumers para bukod dun sa mga iwas sunog, yung paano ba kami makakatipid ba? Isa sa pinakamalakas na appliance na ginagamit natin ngayong summer, Maricel, itong aircon. So, unang-una, tiyaking malinis yung filter ng aircon para ma-maximize ang gamit. Ideally, ugaliing linisin ito every 2 weeks. Sa simpleng paraan na ito, makakatipid ka na ng, in terms of the consumption. Tiyaking tama yung size ng air conditioning unit sa size ng kwarto o opisina mo. Laging panatilihing malinis yung aircon. Palinis nyo sa mga eksperto, sa mga talagang licensed to clean the aircon. Kasi alam mo, ako, naging personal experience ko yan. Nagkaroon ako ng experience sa maruming aircon. Although bago-bago, nagkaroon ako ng experience sa aircon na medyo luma na, very, kumbaga, questionable na yung kanyang performance. Naku, ang taas ng kuryente ko. At nagkataon talaga summer. So summer maglilitawan. Tapos yung mga simple tips like pag isa-isahin na lang yung mga damit, pag gamit ng washing machine, kung hindi ka naman manonood ng TV, di patayin mo na. Kung pwede, hugutin mo, lalo yung yan ay may standby charge. Yung ref, isa pa sa malakas kumonsumo yan pag summer, dahil sa ambient temperature, mainit So talaga yung motor niyan, double time. Iwasan natin i-overload yung loob ng ref. Wag nating ipapasok pag yung pagkain ay mainit. Kasi mahihirapan talaga yung internal cooling facility niya. Ayon, ito pa-plug ko na rin to, Maricel, kung mamarapatin mo. Sige po, go ahead. Upang mas mabantayan ng ating mga customers yung kanilang konsumo, hinihikayat din namin sila na gamitin yung appliance calculator na matatagpuan sa Meralco mobile app. Makakatulong ito para malaman ang kanilang konsumo ng kuryente, ng iba't ibang mga gadget at appliances. Merong mga appliances na ginagamit mo regularly on a hourly basis, anong cost nito, on a daily basis, anong cost nito. At more or less, mabibigyan ka ng giya kung magkano yung konsumo mo. And siguro, maaari din nila kaming bisitahin sa aming mga social media accounts. Alam mo naman ngayon, Maricel, di ba? Iba na yung tinatakbuhan ng ating mundo. Nandito nga ako sa conference namin sa Asia Pacific ng International Association of Business Communicators. At nakita naman natin yung explosion ng social media. So we are on Facebook. We are also on X, yung tinatawag na Twitter dati, at Meralco. Although nandun pa rin yung traditional channels natin, pwedeng tumawag sa Meralco hotline 16211 and we are also a text away. Okay. Sir Joe, panghuli na lamang po na tanong. No? Naglabas po kasi recently ang Energy Regulatory Commission ng desisyon na meron daw pong refund na mabibigay ang Meralco. Pwede po ba kaming makahingi ng detalye tungkol dito? Kailan po ba may experience ito ng mga consumers? Well, natanggap na namin, Maricel, yung kopya ng order ng regulator na nagbibigay sa amin ng
authority, provisional authority, na ipatupad yung mismo naming sariling. Kami nag-apply nung refund Opo. na yun. No? So the refund is in the amount of almost 20 billion, rounded off. Katubas ito ng more or less 20 centavos per kilowatt hour for our residential customers. At i-implement yan within a time frame of 3 years o 36 months o hanggang ma-refund yung kabuang amount. So makikita ito as a separate line item sa kanilang April bills next month. So hopefully, the welcome development to, lalo na ngayon. Kasi ngayong summer, Maricel, ito lagi kong sinasabi. Tuwing may pagkakataon na ko explain sa ating mga kapatid, no? Lalo na sa media. Dalawang factors ang pumapasok tuwing summer. One is tumataas yung rates natin because of the higher demand. Pangalawa, tumataas yung konsumo natin. So it's really two factors that we need to look into. And that's why I keep saying all the time, ito ay aking adikain ko na ito let's make energy efficiency our way of life. All right, Sir Joe Zaldarriaga, Vice President at Head of Corporate Communications ng Meralco. Marami pong salamat, Sir Joe. Thank you for joining us this Salamat po, afternoon. Maricel, at sa mga taga TV5. Thank you. Okay mga kapatid, break muna tayo saglit ha. Pero of course, pwede po kayong sumagot sa ating question of the day. Ano ang iyong iwas sunog tips? Abay, mag-comment po kayo sa ating live stream sa Facebook at sa YouTube. Pwede rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines 868-93289 o di po kaya ay sa 8689-3290. Huwag bibitiw, magbabalik pa ang programang Sagot Kita. Mga kapatid, nagbabalik ang programang Sagot Kita. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Maricel Halili. Ang ating question of the day, ano ang iyong iwas sunog tips? Nako mga kapatid, at this point, kasama po natin live na live dito sa ating studio, Fire Senior Inspector Brian Polila, ang Operations Chief po, at si Senior Fire Officer Karen Mendoza. Pareho pong galing sa Bureau of Fire Protection dito po sa Mandaluyong. Yes, ma'am. Ayan, Sir Brian, Ma'am Karen. Good afternoon, Ma'am Maricel. Afternoon. Bago po tayo magpunta doon sa pinag-uusap, ang dami na naming napag-chismisan kanina off-air. No? Pero bago natin pag-usapan po yun, punta po muna tayo doon sa Fire Prevention Month. Kasi kanina nga po napag-usapan namin ni Sir Joe doon ng Meralco na of course, sabi ng BFP, pangunahin talaga na cause ng sunog yung electrical issues, di ba, mga wiring. Bukod po doon, ano po yung nakikita natin na karaniwang sanhi talaga ng sunog? So, yun ma'am, sa ating data po, base po sa ating data noong 2024 po, ang top 3 po na causes ng fire incident dito sa ating bansa is yung kanina nga po with your interview with Meralco, electrical ignition due to arcing, electrical ignition due to loose connection, and overheated appliances. Yun po pagdating po sa ating mga electrically related fire incident po. So, other than that po, mayroon pa rin po tayong mga dapat pambantayan para po makaiwas po sa sunog. So, unang-una po yung ating pong housekeeping. So, kung ating pong mga gamit sa bahay po ay nakakalat or inorganized po, maaari pong mag-cause yan ng sunog. Halimbawa, mga nagkalat na papel dyan, kapag meron pong nag-ignite dyan, maaari pong lumaki agad dahil maraming fuel po na makakapagpalaki ng sunog. And also, yung mga unattended cooking po natin, yan. Naku, Unattended cooking po, yan. Maraming guilty po. Guilty ka dyan. Okay. Magluluto, magsi-cellphone, makikipag-chismisan po. Nakakalimutan tuloy yung ating mga niluluto. So, mahirap din po yung kitchen fire kasi it involves like LPG and other flammable liquids. So, kailangan din po natin yung bantayan. And also, yung ating mga kandila sa gabi, lalo na po pag brown out, kailangan hindi po natin papabayaan. Lagi po natin titignan para maiwasan po natin yung mapaminsalang sunog. Pero ang sinasabi, compared last year, bumaba daw yung mga fire incidents this year, at least nationwide. Dito ma'am, po sa Mandaluyong, kamusta? Dito po sa Mandaluyong, ma'am, ang aming pong data, comparative data from 2023 and 2024, noong 2023, meron po tayong naitalang 60 na sunog po. Combined po yan, structural, non-structural, vehicular, tsaka yung iba pa po. And Vehicular? yes, ma'am. Meron po, ma'am, yung mga traversing vehicle po natin while on EDSA or other roads, nasusunog po siya. Dahil sa init? Hindi, ma'am. Minsan, ma'am, yung problema po sa mismong yung vehicle mechanism, ma'am, like yung sa makina
or sa electronic ma'am ng ma'am sasakyan. Electrical lang sasakyan. 2023 ma'am, meron po tayong 60 fire incident, and noong 2024 po, meron din po tayong 60. So parehas ma'am, na hindi po siya tumaas, hindi rin siya bumaba ma'am. So ayan po yung ating comparative data. But as of 2025 po, January, meron na po tayong 8 na itatala dito po sa City of Mandaluyong. Same period last year, mas mababa na ba yung 8? Mababa po siya ma'am. Mababa kasi nagkakaroon na po, matatapos na tayo sa first quarter ma'am eh. January to March, nakaka-8 pa lang po tayo. Ano yung nakikita po nating dahilan bakit kaya bumaba yung fire incidents natin? So, yun ma'am, combined efforts po ng Bureau of Fire Protection and also ng ating mga stakeholders, community, and other government agency po. So, all throughout the year po, di naman po tumitigil ang Bureau of Fire Protection para magpaalala po sa ating community kung ano ang dapat at hindi dapat gawin para makaiwas po sa mapaminsalang sunog. So, nagkakandak po tayo ng fire drill sa ating mga community po, seminars sa bawat barangay po dito sa nasakupan natin sa Mandaluyong. And also, kagaya rin po ng ibang units ng Bureau of Fire Protection, ginagawa din po nila yan sa buong Pilipinas. And also, ma'am, nagkakandak din po tayo ng mga drill simulation seminars sa lahat din po ng mga establishment, business establishment man yan o residential building po. Ayan, parang dito sa amin yan. yan. Opo ma'am, sa TV5 po yan. Tinrain nyo na yung mga namin. Yes po. Employees ang namin. nag-train po dyan is yung Greenfield Fire Substation po, which is located sa Mayflower Street po ma'am. Ayun. Okay. Yan. Pero, Sir Brian, dito kasi sa Mandaluyong, well, marami naman din, pati doon sa mga katabi nating city, ang nakikita natin dito puro building no? Maraming building, maraming kahit residential, puro condo. So paano natin binabantayan yung mga places like that to ensure the safety of the residents? Yun ma'am. So every year required po na lahat po ng buildings, mapa-high rise man yan, low rise or mid rise. Especially business establishment po. Required po sila makandakan ng fire safety inspection po yearly. So, prerequisite po yung fire safety clearance na yan kapag magsisecure po tayo ng business permit, mayor's permit. So, kailangan, obligado po na dadalawin po talaga kayo ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection yearly. O, kakandak po sila ng inspection para po tignan yung iba't ibang facilities and also yung mga firefighting equipments natin like yung fire extinguisher, ating sprinkler, fire alarm. Titignan po yan kung working and ready po sakali magkaroon man po ng sunog. And if it's not working, ano pong mangyayari? Magkakaroon po ng recommendation yung ating fire safety inspector kung ano po dapat gawin. Halimbawa, yung ating pong mga fire alarms na yan, kung defective po, papalitan po dapat yan. Yung ating mga sprinkler system, kapag hindi po maganda, kailangan i-maintain po palagi. Dahil kung di po natin masabi, ma'am, yung oras ng darating yung mapaminsalang sunog, ma'am. Kaya kailangan ready po palagi. Hindi po magagrant ma'am yung kanilang application para sa fire safety clearance kung hindi pa po compliant ang isang building or establishment po ma'am. So yearly ginagawa siya yes, para masiguro. Yes, Otherwise, wala kayong clearance. Yes, ma'am. And pagka ganon, pwedeng mag-cease ng operation. Yes, ma'am. Actually, ma'am, kapag yung nagkaroon po ng constant reminder or notice po yung Bureau of Fire Protection, pwede pong mag-lead to into closure po ng mismong building or establishment kapag incompliant po yung isang building. I see. Pero ang isang na-amaze ako, yung kinukwento ni Ma'am Karen kanina, na ngayon pala, tumataas na rin yung bilang ng mga babae na nagiging bombero. Pakikwento nga po sa amin yan, Ma'am Karen. Yes, ma'am. Actually po, dati talaga, puro lalaki lang talaga ang nasa bombero. No? Tapos, and then they gave way, yung Magna Carta, nagkaroon tayo ng mga, pwede na tinatanggap na yung mga babae natin. And then may parang 10% of that, pwede inaalaw po, more or less. Ngayon po, dumadami po siya. Yearly, kasi po meron tayong recruitment. So, yearly, nagkakaroon po tayo ng pagtaas, konting pagtaas. So, as of the moment, ngayon po, siguro more or less, nasa 28% po yung, sa amin po sa Mandaluyong. Opo. The total number of
female personnel po compared to male personnel, nasa 28% po kami. We Ah, compose ang that mga 28% po babae. yung personnel po ng Mandaluyong. Siyempre, tama-tama yan kasi Women's Month Yes, ngayon. ma'am. Kaya po natin napapag-usapan yan. Sabi nga po ninyo sa Magna Carta for Women, dapat ang nakalagay at least 10% of the total number of workers sa isang Yes, ma'am. organization dapat babae. But at this point, umaabot na ng 28%. Yes, ma'am. So, mas mataas na dun sa required number and that's good. Ano po yung nakikita ninyo, Ma'am Karen, na dahilan kung why do women find this job attractive? Bakit siya tumataas? So, actually po, the equal opportunity offered by the Bureau of Fire Protection, yun po talaga yung Kasi marami tayong female dito, hindi lang natin alam, na medyo palaban, medyo gusto ng operation. So, yun po, kahit graduate sila sa ibang course, nafe-feel nila after that, they want to pursue sa Bureau of Fire Protection. So, pumapasok po sila sa atin. Gaano po ba katagal ang training? Para doon sa mga gusto at interesado na, oy teka, baka pwede ako maging part ng BFP. Gaano ba katagal ang training? Ano bang requirements dyan? Nasa yun, ma'am? Ang training po, of course, meron po tayo mga documentary process po na gagawin. No? And then, ang training po for entry level, that is Fire Officer 1, mga 3 to 4 months po. Kasi po minsan nagbabago, minsan 6 months. So, 3 to 6 months po ang training. And then, after po nun, ma-absorb ka na po sa Bureau of Fire. You are a Fire Officer 1 already. Pero required na graduate ka ng college. Yes, ma'am. Oo, so dapat pagka interesado silang maging firefighter, maging bumbero, pagdating nila sa BFP for application, yes. meron ka ng college diploma. Yes. Hindi lang college diploma, ma'am. You must be eligible, ma'am. Yun. Sige, Yun, pakidagdag nga po So, yan. yon sa mga lahat po ng gustong mag-try na pumasok sa Bureau of Fire Protection, at least 4 years or baccalaureate degree po, graduate, and also naka-secure po sila ng board exam or board passer po sila or civil service eligible and also fire officer exam passer po. Meron din palang Conducted by the civil service po, ma'am. Either of those ma'am, eligibility. Teka lang, yung sinasabi po natin na civil service exam at saka yung board exam of any course, Yes. yan naman pwedeng kunin prior to the Yes, training. ma'am. Pero Yes. yung sinasabi po ninyong fire Yes, ma'am, prior din po, exam, ma'am. prior din. Ang counterpart po nun, ma'am, sa police is NAPOLCOM exam po. Sa BFP, ma'am, fire officer exam naman po. So bago ka payagan na makapag-train ng 3 to 6 months, dapat pasado ka na rin dun sa Ma'am, kung exam nabawa, na ma'am, yun. yung course mo is non-board course. Oo. Hindi ka nakapasa sa civil service professional. Oo. Pwede ka mag-take ng fire officer exam and use it as an eligibility para makapasok po sa Bureau of Fire Protection. So pwedeng and or. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Ayun pala. Yes, ma'am. Pero man pagka-graduate ka, meron kang board passer ka or bar passer ka, you don't need to take the civil service exam. I see. Okay. So, ano po yung nagiging challenge kung meron man sa mga babae na napapasama na sumama sa Bureau of Fire Protection? Siyempre, 28%, mas maliit pa rin yung compared sa lalaki. Yes. Actually po, ang challenge lang po na, syempre po may limit din kasi this is actually really a man's job. Physically demanding po. Physically demanding po ito. So, pero po, for the women na nakapasok po dito sa atin, sa Bureau of Fire, sa amin po ang nagiging challenge lang, for me, as a mother, yung family talaga, yung mga anak. Pero with regards to work, wala po masyado kasi equal opportunity po dito eh. So, parang what they can do, we can do rin po. Pero basta kanila po talaga yung mga pang mabibigat na trabaho sa mga lalaki. Although, sa amin po sa Bureau of Fire, meron din po kami sa lahat po ng unit unit ng fire po. Like special rescue, emergency medical service, and then sa operations meron din po tayo. Lahat po 'yun may babae po, ma'am. Kaya wala pong unit doon na walang babae. Ano po yung natatandaan ninyo na pinakamahirap na pinagdaanan ninyo bilang firefighter? Yung pinakamahirap, ma'am, siguro yung nasa operations po. Oh. Kasi yun talaga po yung medyo pagkadating sa sunog, yung nakita mo doon yung chaos ng mga tao, 'di ba? So yung iba talagang nagpapanik, yung iba hindi nakiki-operate sa bombero, minsan nakikiagaw pa. Nakikiagaw ng aming mga host. So yun po, yung pagdating po doon, yung
operations pag sa community na po, yung yung mga firefighting po. Yun ang medyo challenging sa amin as a women firefighter. Pero kayo po ba ay in need of more firefighters ngayon, especially dito sa Mandaluyong? Yes, ma'am. So, Oo. kasi ma'am, ongoing po yung implementation ng tinatawag po namin na BFP Modernization Program po. So, kakakibat po ng modernization natin is yung pag-upgrade ng ating mga equipments, pagdami ng fire station, and also, pagdami pa po ng BFP personnel. So, yearly po, tuloy-tuloy po yung ating recruitment process. So, ano po to, more than, siguro, twice or thrice a year po, nagkakaroon po tayo ng recruitment po. So, yun po, mas kailangan ba po natin ng mas maraming bumbero, kaya sa mga kababayan natin, mga listeners na interesado po, pumunta po tayo sa ating pinakamalapit na fire station para po magtanong kung paano pumasok sa Bureau of Fire Protection. Dito po sa Mandaluyong, gaano pa kadami yung kulang natin? Kasi I remember, I think it was 2 weeks ago yata yung sinasabi ng Bureau of Fire Protection na nationwide, ang dami pa nating kulang na fire trucks, mga fire stations. May mga areas daw na wala pa noon kahit isa. Yes, ma'am. So dito ba sa Mandaluyong, ano bang sitwasyon natin? So, we're blessed here, ma'am, sa Mandaluyong, ma'am, kasi, ma'am, base sa akin, ma'am, kasi before I been assigned here sa Mandaluyong, na-assign po ako sa isla, ma'am, sa Mindoro. Oh. So, nakita ko po, na-compare ko po yung situation ng city tsaka ng sa probinsya. Sobrang blessed po natin kasi meron po tayo dito na 5 substation sa area lang po ng Mandaluyong. Lahat po yon may fire truck and personnel, and also may special equipments din po like fire ladder truck. So, tingin ko naman Fire ladder truck, ito yung may hagdan. yes, ma'am, yung mataas, ma'am, yung, yung okay. pang-akit, ma'am, sa mga high-rise tsaka pang firefighting sa mga high-rise building, ma'am. So, we're blessed, ma'am, kasi nagagawa naman po ng BFP Mandaluyong kanilang mandato na protektahan po yung mga stakeholders po natin dito sa Mandaluyong. Pero, mas maganda rin po sana, ma'am, kung mas madadagdagan pa yung equipments and also personnel, ma'am. Ayos naman yung kalagayan natin dito, ma'am, sa Mandaluyong po. Sa Mandaluyong. Yes, yung ma'am. iba lang talaga Yes, na... ma'am. Lalo na po yung sa province, ma'am. Na hindi po masyado na pagtutuunan ng pansin. Yun po, ma'am. Okay. So, ano po yung masasabi ninyo, Sir Brian, Ma'am Karen, dun sa mga kapatid natin na, well, hindi naman kasi lahat kami educated when it comes to fire, di ba? Pero kung halimbawa, nandun ka na sa sitwasyon na yun, ano yung unang dapat nilang gawin? So, yun, ma'am. Meron po tayo dito na acronym na SAFE. S-A-F-E. So, acronym po yan. S stands for sound the alarm. So, kung ikaw ang unang nakakita or yung unang eyewitness sa fire, hindi man sa sarili mong tahanan o kahit saan mang lugar, pag nakita mo ikaw ang nakakita, ipagbigay alam mo agad sa mga tao sa paligid. Sumigaw ka or tawagin mo yung atensyon ng mga tao sa paligid para mas marami pang makaalam. Next naman po, ma'am, is yung letter A. Alert others and your nearest fire station. So, tumawag po tayo agad kasi kung malaki ng sunog, hindi po siya kakayanin ng mga firefighting appliances like fire extinguisher or tubig mismo sa balde. Itawag na po natin para makaiwas po tayo sa kapahamakan. Alamin po natin yung mga hotlines ng kanya-kanyang bayan po natin ng mga BFP fire station sa ating mga bayan po all throughout the Philippines. Mahalaga po yan. Alamin po natin, and also ito, Ma'am Maricel, ito po yung sakit po ng ating mga kababayan. Bago po, imbis na tumawag po or pagpabigay alam sa sa mga nearest fire station yung pangyayari na may sunog, binibidyohan po nila, Oo ma'am. nga. Ina-FB live pa po, ma'am. Yun, ma'am. Oo nga, napansin ko rin Yes, yan. ma'am. Okay. Tapos doon sila tatawag, ma'am, ng tulong. As if naman follower yung BFP nung kanilang mga accounts, ma'am. Hindi naman, ma'am. Oo nga. Nakadepende po sa bilis ng pagtawag ninyo, ang bilis po ng responde ng BFP personnel and also ng other fire volunteer brigades po sa kanilang ating mga lugar. So, yun po, alert others and your nearest fire station. Maisingit ko lang po, ma'am, dito po sa Mandaluyong, yung ating pong hotline sa mga nakikinig po natin na taga rito po sa Mandaluyong City. 8532-2189. Ulitin ko po, 8532-2189 ang hotline po ng BFP Mandaluyong or tumawag sa ating National Emergency Hotline na 911. I-redirect na po kung saan po yung So, ulitin ko lang, Sir Brian, ang national national hotline natin ng BFP ay 911. Yes, ma'am. Tapos dito sa Mandaluyong 8532
2189. Correct, ma'am. Correct, Okay, ma'am. Correct, sige. Para nakalista na doon sa mga kapatid natin dito sa Yun. Mandaluyong. Yes. Pero ano po ba yung karaniwang mali na ginagawa ng mga kapatid natin? So, during during fire incident, Yes, ma'am, during fire ang mga incident. nawi-witness po natin, halimbawa kami mga BFP personnel, ma'am, and other fire volunteers, pag magkakandak po ng firefighting sa isang lugar, sample, yung mga congested area, like mga, sample dito po sa Mandaluyong is Addition Hills, or yung marami pong condensed area po na mga bahayan. Siyempre, di natin sila masisisi kasi mismo mga property nila yung nasusunog, na tataranta po sila, ma'am, nararatel sila. Until dumating sa point na aagawan na kami ng mga nozzle, ng hose, para sila mismo yung mag-conduct ng firefighting sa kanilang property. So yun, hinihiling ko po sa mga kababayan natin na cooperate lang po sa mga BFP personnel at sa mga volunteer kung sakaling magkaroon ng fire operation sa inyong lugar. May pag-coordinate lang po kayo, sumunod lang po kayo para mas mapabilis yung operation at mas malesin po natin yung casualty and also damage sa ating mga property, ma'am. Okay. Sir, ma'am, babasahin ko lang yung ilang mga questions from our netizens, Yan, ha? gusto ko yan, ma'am. Si Mark Mendez, sabi niya, paano po ba malalaman kung ligtas ang electrical wiring sa bahay namin? May libreng inspection ba ang Bureau of Fire Protection? So, dito, ma'am, sa Mandaluyong City Fire Station, sa Mandaluyong City mismo, ma'am, nasasakupan ng BFP Mandaluyong, nag-iikot-ikot po, nag-house-to-house survey po yung ating mga BFP personnel. So, sa mga, talagang kakatokin po talaga kayo nito sa mga bahay ninyo. Magtatanong po yung BFP personnel, and also, kung may problema kayo, pwede nyo rin ipag-idulog sa BFP na may kinalaman sa fire safety. So, makikita po yan kung safe po ba yung mismong electrical connections ninyo sa bahay ninyo or hindi. Dito, ma'am, sa Mandaluyong. All year round po activity po yan, ma'am. Binababa po talaga namin yung fire safety education sa bahayan, sa bahay-bahay. Para mas madaling maabot kasi usually talaga, ma'am, residential po talaga yung involved, ma'am, eh. Yes. Kaya hindi po kami magsasawang mag-educate po sa ating mga mamamayan na kung ano ang dapat at hindi dapat gawin, ma'am. Oh, that's nice. That's helpful. Ito po, si Myla Sanchez, sabi niya, bawat unit po ba sa mga kondo obligado na may fire extinguisher? Sa amin wala dito sa Mandaluyong. Habit nagsumbong pa. Anong kondo ka? Ma'am, depende po kasi yan, ma'am, sa sa area po. According, ma'am, sa fire code yan, ma'am. Alam po yan ng ating mga fire safety inspector. Nakadepende po yan, ma'am, kung gaano kalaki yung area, kung sa hallway lang ba siya or kailangan per unit, gaano kataas yung risk, gaano kadami yung occupants na at that time. Marami pong isasaalang-alang, ma'am. Para po maibigay yung karapat dapat na fire safety equipment na required. Okay. Yan mo, ma'am. Ma'am, sabi niyo sa akin kung anong building yan, ma'am. Si para Myla. masilip, ma'am. Myla, sumbong mo daw kung anong building. Oo, ma'am. Para masilip natin, ma'am, kung safe, ma-check ma'am. ni na Kung safe Ma'am talaga, ma'am. Karen, Kung tsaka safe ni Sir talaga, ma'am. Brian. Eto, galing po kay Jen de la Cruz. Sabi niya, kung may sunog sa katabing bahay namin, ligtas po ba kung magbuhos kami ng tubig sa pader namin para hindi kumalat ang apoy? Pwede ba yun? Depende yun, ma'am, kung ano po yung structure nila. Ano po ba, saan po gawa ang kanilang tahanan? Kahoy po ba to or semento? So, usually po sa amin sa Bureau of Fire, lagi po, pagka magpapatayo ng bahay, yan po yan eh. Nagbibigay po tayong requirements ng plano. So, nire-require po namin talaga na meron po tayong firewall. Yun po yung magiging protection na medyo madedelay yung sunog, pagkasunog ng bahay. So, kaya po, yung iba po kasi talaga sa atin, Pilipino, hindi talaga tayo safety conscious eh. Diba? Ang gusto natin makatipid. Pero po, sa pagtitipid na yon, nasasaalang-alang po natin ang ating buhay ng mga kasama. So, ngayon po, kung sabihin natin na sila ay made of wood, tapos po, ayun na susunog, no? So, ang suggestion po, yun po ay makakatulong konti, makakadelay. Pero po, ang mas maganda pong gawin nila doon is mag-evacuate na po sila sa tamang lugar, sa So, evacuation kumbaga, area. madidelay lang, pero kung hindi pa rin napatay yung Yes, apoy ma'am. dun sa kapitbahay, dire-diretso Yes, pa rin ma'am. yun. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kung nai-risk, ma'am, yung sariling kaligtasan kung malaki na talaga yung sunog. Oo, alis ka na. Yes, ma'am. Oo, mas Ma'am, importante actually, yung kaya nga safety. po, sa amin, ang nire-require namin, personal ano po yan eh,
personal responsibility nyo na bumili kayo ng mga fire extinguisher kahit bahay, kahit hindi po kayo nai-inspect. Kasi po mga residential natin, hindi naman talaga yan lahat nai-inspect unless na may business. Yes. So, kaya po dapat tayo mismo, nakakabili tayo ng mamahal na cellphone eh. Diba? So, bilhin po natin yung fire extinguisher para po sa protection natin. At saka yung ating mga smoke detector, heat detector, ganun po. I see. Maganda yun. Magkano ba fire extinguisher? Parang mga nasa 2,000 lang naman Yes, natin. ma'am. Tama ba? It varies, ma'am eh. Pero, ma'am, i-remind ko lang po yung ating mga nakikinig or listeners po natin. So, pinagbabawal po ang pagre-recommend po or pagtuturo po kung saan bumili. From BFP, ma'am, bawal po mag-recommend kung saan dapat bumili ng mga firefighting appliances. Oo. Pinagbabawal po yan. So, at your own po, ma'am, sir, alamin po natin kung saan po makakabili. Paano namin malalaman kung ano yung maganda? Marami yan, ma'am. Actually, ma'am, halos lahat naman ng nag-ooperate na mga supplier na, ma'am, ng fire extinguisher, di man po sila, ma'am, papayagan mag-business kung substandard yung kanilang mga binebenta. Basta sa BFP lang, ma'am, hindi po kami pwedeng mag-recommend kung saan dapat bumili. Yes, ma'am. Understandable naman. Yes, ma'am. Bawal commercial. Ito naman po, si Grace Dantalan. Sabi ni Grace, ano po ang first aid kapag may napaso o nasunog ang balat? Kailangan bang lagyan agad ng yelo? O totoo ba yung toothpaste? Yung toothpaste po, hindi po talaga yan. Hindi po ako nasa medical, no? Pero hindi po nire-recommend ang toothpaste. Kasi po, pwede pa niyang ma-burn. Pwede niya po ma-burn yung skin. Okay. Pag usually po, pagka ganyan na burn, para lang po, running water, and then, dalhin po sa clinic or hospital agad. Yes. For proper medical treatment, ma'am. Akala ko pa naman totoo. Kasi di ba yung pagka yung nagluluto ka, tapos napapasok ka, ay, lagyan mo toothpaste. Para hindi raw kasi lumobo, malamig Para hindi lumobo, lagyan toothpaste, ma'am. So mali yun. Nakaka-relieve lang, ma'am, pero hindi nakakatulong. Hindi siya nakakatulong. So, ang best way is tubig. Running water, ma'am. Running water. As in, pagbukas ng gripo sa ahod mo. Kung malala, ma'am, dali na po sa malapit na medical facility, ma'am. I-wrap lang, ma'am. I-secure mo lang ng parang bandage and then para hindi ma-damage din yung skin. Ayun. Tsaka para iwas dumi na rin ba? Ganun Yes, ba ma'am. yun? Yes, ma'am. Pero hindi ba siya depende sa sunog? Dapat ba siyang... I'm thinking kasi kung halimbawa masyadong matindi yung pagkakasunog sa balat. For example, sa totoong nasusunog na bahay, hindi lang simpleng paso. Kapag pa talagang halimbawa nalapnos yung balat, is it still safe na balutin nila? Yes, Or ma'am. Isa po yun, ma'am, yung bandaging, ma'am. To avoid infection lang. Avoid yung infection, ma'am. Yung mga foreign objects na pagpunta palalo sa sugat, ma'am. And ano yung dapat na pambalot? Gasa, ma'am? Or paano pag walang pag walang gasa? gasa, ma'am, sige, dalis, ma'am. Clean cloth. Clean cloth, ma'am. Clean Yes, cloth. ma'am. Ayun. O kasi pag emergency, parang mahirap maghanap ng gasa. Yes, ma'am. So, clean cloth. Reality lang, ma'am, kung ano nasa bahay, yun yung... Yun ang pwede. Yes, ma'am. Okay. Eto naman po, si Lenny Gloria. Sabi niya, paano kapag sumabog at umapoy ang sasakyan? Ano ba ang dapat gawin? Di ba bawal buhusan ng tubig? Pagka ganun kasi, ma'am, pag usually involved yung mga sasakyan kasi, ma'am, electrical halos yung dahilan nung pagkakasunog niyan, ma'am. So, delikado po kung tayo magbubuhos pa ng tubig. So, ako mismo, ma'am, sa sasakyan ko, meron akong fire extinguisher din na maliit, ma'am, eh. Na maliit. Ma'am. Para tama. kung kailangan, madaling kunin, ma'am. Pero pag advice ko, ma'am, pag malaki na po yung sunog or talagang hindi na po pwedeng masave yung sasakyan, lumayo na po tayo siguro, ma'am, sa sasakyan. Then tumawag po tayo sa mga bombero. Saan ang pinaka-strategic na lalagyan ng fire extinguisher pag sa sasakyan? Malapit sa iyo, ma'am. Kung hindi malapit sa iyo, ma'am, dapat alam mo kung saan nakalagay. Kasi Siguro iniisip sa ko, likod, halimbawa mag-isa ka nagda-drive, paano mo siya, saan ba pinakamadaling kunin? pwede sa gilid, ma'am. Pwede sa likod ng compartment ng sasakyan. Basta pwede madaling makuha at alam mo, ma'am, kung saan nakalagay. Ayun. Eto na lang po, si Jazel Leng. Paano kapag na-trap sa CR tapos mausok, paano makaka-survive? Sige, ma'am. Sige, ma'am. Okay. For me po, pagka nasa CR po, actually po ang CR is not a safe
Yeah. refuge. Oo. Hindi po pinupunta dun eh. hindi po lahat ng may tubig is our safe refuge pagdating po sa fire. So pagka ganun po, no, wala na po tayong mapuntahan, and then yun na lang po talaga yung mapupuntahan. Takpan nyo po ng mga tela yung pwedeng pasukan ng usok. Para po ma-delay yung pagpasok ng usok sa atin. No? Kasi po usually lahat po talaga na namamatay sa sunod is suffocation po. Suffocation po talaga. So ma-suffocate muna, and then tsaka po siya, yung iba po hindi nababurn talaga yon. So, ano po, yung po talaga iniiwasan yung makalanghap ka po. Inhalation, smoke inhalation. And then, takpan niya po yung lahat ng pwedeng pasukan ng usok. And then, kung may bintana po yung kanyang CR, pwede po siyang sumigaw ng tulong. Kasi usually nga, no, ang Pupunta puntahan talaga, talaga, ma'am, sa CR, ma'am, kasi eh. iniisip tubig. No. Ganon. Yes. Pero ang best way talaga kapag may sunog, saan dapat ang punta? Ayun po ma'am, kaya dapat sa lahat ng ating, kahit sa mga normal household ma'am, alam po dapat natin yung exit ng ating mga bahay. Kahit yung pintuan na yan ma'am, dapat hindi nakablock yan. Walang mga stockpile lang kung ano-anong gamit dyan. Kung may fire exit ma'am, kung tayo nasa mga condo or apartments, siguraduhin na hindi nakakandado yung mga fire exit ma'am. Kasi may nangyari na yan ma'am palagi, yung mga grills nakakandado. Natatrap yung mga tao, mga bata sa loob. Alamin yan, mga exit ma'am. Exit drills, alamin po yan. Pagkatapos na ma'am, kung talagang ikaw ay nandun sa nasusunog na bahay or gusali ma'am, tandaan po natin na yung hot air po, laging nasa taas yan ma'am. Umaangat po yung hot air. So yung cold air nasa ilalim po. So dapat ma'am, dumapa tayo or mag-crawl tayo. Kasi nandun ma'am yung less na mainit or para hindi tayo masuffocate ma'am nasa ilalim. Gapang tayo ma'am, stop. Kung tayo nasusunog, stop, drop, tapos roll po para mawala yung sunog. Then, unti-unti po tayong lumabas sa nasusunog na gusali. Tandaan natin na ang hot air rises, cold air nasa baba. Ayun. Magandang tip yun, Maaaring mga tulong ma'am. Pag makakatulong yan para dun sa mga naka-experience ng ma'am. apoy. Dapa, Yes, ma'am. roll. Mas Gapang malamig palabas, ma'am. kesa yung nakatayo, Yes, ma'am. ramdam mo lahat ng init. Okay, Ma'am Karen, bago po tayo magtapos, sabihin nyo na po doon sa mga kapwa natin, mga babae, invite nyo na po na sumali sa inyo sa BFP. Baka meron pa po kayong mga activities for women this month. Okay. So, ang Women's Month naman po ay pinatutupad sa lahat ng ahensya ng gobyerno dito sa Pilipinas. So, lahat po tayo pwedeng makijoin doon. And at the same time, ang BFP naman po ay open parate. Yearly po, we have mga application. Pwede po sila mag-apply. Meron po kaming basta po, may hiring po kami yearly, and then kailangan po kumpletuhin lang po nila yung kanilang mga requirements. So we are hiring ma'am 21 to 35 years old, may CSC eligibility or board passer or bar passer, and then physically and mentally fit, at saka po kaya po talaga, willing po, dedicated at nasa puso niya na pumasok sa bumbero at mag-undergo ng training. Ito po ay military training, hindi lang po ito So kailangan Bawal pa po cute, military training. Pero ma'am, mabilis, how competitive daw ba yung salary? Very competitive. Sa entry level ma'am, okay na ma'am. Okay na rin, ma'am. Very competitive po. Kasi marami na po tayong, sa amin po sa BFP, meron po kami mga nurses, teachers, doctors, we have doctors, engineers, lawyers, lahat po halos nasa amin. Meron din po kami dentist. So, from there po, doon na lang ibase natin kung how competitive is the Bureau of Fire Protection. Ayos yan. Yes. Safe na tayo sa sunog. Maganda pa ang ngipin nyo. Diba? Sir Brian, ano po yung ninyo? Baka meron kayong additional message, tips, reminders dun sa mga kapatid natin para safe. Ulitin ko lang po, Ma'am Maricel, so, unang-una po, alamin po natin kung ano yung hotlines ng ating nearest fire station sa ating lugar. Alamin po natin, napakahalaga niyan. Pag nakakita ng sunog, ipagbigay alam po kung sa mga tao sa paligid or sa mismong fire station, ipagbigay alam na mayroong nasusunog. Kung ang sunog ay maliit pa, patayin hanggat kayang labanan, gamitin ng mga tubig, fire extinguisher o kahit anong readily available dyan sa paligid. Next, evacuate immediately. Kung hindi na kaya, malaki na ang sunog, umalis po tayo. Evacuate na agad para maiwasan po natin ang pagkawala ng buhay. Mas mahalaga po ang buhay kaysa sa property na maaaring masira. So, yun lang. Maraming salamat po.
Maricel, Thank you so much po, Fire Senior Inspector Brian Pelula and Fire Senior Officer Karen Mendoza. Thank you po sa Thank inyo you for po, thank you joining po. us. Ako Thank you, mga Ma'am kapatid, Maricel. marami tayong napulot na tips ha. Tatandaan natin yan at isa sa puso para sa ating kaligtasan mga kapatid. Diyan na po nagtatapos ang isang oras sa tanungan at sagutan. Sa ngalan ni Cheryl Cosim, ako po si Maricel Halili. Mamaya, sa totoo lang, 7:15 po yan ng gabi pagkatapos ng Frontline Pilipinas sa 1PH. Pero meron po kaming delayed telecast and broadcast dito po sa True FM ng alas 11 ng gabi. Mga kapatid, see you tomorrow. Sagot kita.